Hi, hello, Daphne. Direct nung na-finalize na yung cast, kanino ka unang parang na-starstruck or na-tense, na-challenge nung nakita mo yung buong cast? Kay Joel Torre, kasi siya lang yung hindi ko pa nakakatrabaho. Lahat sila nakatrabaho ko na, favorite ko sila. Gano'n. Joel Torre, favorite ko siya, pero hindi ko siya nakakatrabaho. So, natakot ako Gusto naman baka... siya katrabaho? Wala eh. Tawa lang siya ng tawa din eh. So, okay. So, para lang din siyang sila. So, kaya siguro kami nagkasundo lahat. Yung mga... Hindi masyado siniseryoso yung maraming bagay. Maliit na bagay lang ang lahat. Parang gano'n. Okay, direct. And having directed 2 projects, ito yung pangalawang ano. How would you describe yourself bilang director and how would you like to be known as a director? I don't. Ayaw mga tinatago ko direct. Nagkataon lang. Siguro, dahil na nag-start ako magsulat, may mga moments na hindi mo mabitawan yung isang script, yung parang ayaw mo na may ibang humawak simply because ayaw mo. Kasi pag iba na nag-interpret, nag-iiba naman talaga siya. Tapos malayang-malayo na siya dun sa gusto mong mangyari. Tapos wala ka nang magawa kasi nabigay mo na sa kanila, yung ganon. So, siguro pag mayroon lang story na talagang nung alam na alam ko, bali-balik ka rin man siya. Katulad nito, nagkataon lang. Well, I guess ako na to. Yun lang yan, pero hindi na yung gusto kong maging director, ganyan. Yun. Pero wala pang kasunod dito so far. May kasunod na ba? Walang ganun. Ano lang to, naipit lang ako dito. Hindi ko alam na ako yung magdidirect, pero I guess ako na to, tsaka. Okay, thank you and congratulations. Thank you very much for your question. That was Robert Panitina of Manila Bulletin. For our next batch, please do stand by Georgia Panaligan of Rider PH, Roldan Castro of Abandon Tonight, Nurse Alma of GMA Entertainment, Alan Policarpia of Inquirer, CJ Watt of CJ's Blog, and Pau Kanyama of TikTok Content Creator. Our next question will be coming from Georgia Panaligan of Rider PH. Thanks, Jean. Question ko kay Direk Alex. Direk, bakit ang creative decision nyo ay yung isang long continuous shot, di ba? Yun ang na-inspire ba kayo ng movie na gano'n ang atake ng director? Or sobrang pilit pa kayo sa actors nyo? Kasi kailangan i-memorize bawat blocking, tapos pagkamali isa, kailangan ulitin. That's why I understand na mas mahaba yung rehearsal kaysa pa sa shoot talaga. Bakit? Yun nga, kasi nga, since itong kwentong to, pangarap ko talaga gumawa ng isang kwento na isang araw lang nangyari. Actually, pag nakita mo yung una kong sinulat na pelikula, yung 12, isang araw lang din siya nangyari. Nung time na sinusulat ko siya, I was thinking, kaya siya i-one shot. Yung pupunta dito sa door, paglabas mo, 5 years ago, pagbalik mo, nasa present time ka. Yung utak ko noon, parang kaya. Pero nung gagawin mo na siya sa totoong buhay, parang, ano magpapabigote siya? Tapos talaga yun. Parang imposibleng mangyari yung may 5 years na nag-gap dun sa one shot mo. So, inalimutan ko na muna siya. Pero yun nga, mahilig talaga ako sa mga kwento na nangyari ng isang araw lang, 3 araw lang. Yung ayoko na masyadong mahaba. Yung ganon. So ito, sabi ko isang gabi lang nangyari lahat. Nung time na, ayun nga, hindi na siya pang MMFF, ganito na lang yung budget. Sabi ko, paano ba ito? Hit na hit nun yung adolescence. So sinasabi na, Alex, panoorin mo. Ayoko siyang panoorin kasi nga, ang dami kong ideas na gano'n. Ayokong magaya ko siya, ganyan. Sakto-sakto lang na parang, tatapusin ba natin ito ng 3 days, itong everyone? What if one shot na lang para tapos agad? Sakala ko brilliant idea siya. Mahirap pala. Oo. Tsaka, hindi rin totoo yung talagang nakatipid natin. Hindi, it's the same. Pero Direk, kahit naman ang storya ay one day lang, pwede niyo naman din gawin na may mga cuts eh. Pero yun nga ang ginawa niyo, long continuous, di ba? Tuloy-tuloy. Yes, kasi pag may cut, Yung tatagal pa. tatagal na naman yun. Siyempre, mag-aayos ng ilaw, ito, yan na yun. Bale, nakuha namin ng third take. Yung second take, akala namin nakuha namin, nagyayakapan na kami, naiiyak na kami, ang galing-galing namin. Tapos sabi ni Direk Rigo, everyone, I'm very good.
isa pa tayo may tumawid. So yun, inulit namin ulit nung hapon, and then doon namin nakuha. Thank you to our, maybe to Miss Ruby Luis, Edo, Ronnie, Miss Gina. Ano ba yung reaction nyo nung nung nalaman nyo na, yun nga, na ganun yung gustong atake ni Direk Alex, na one long shot na. Because alam natin na pag ganun, ang laki din ng burden sa actor, not only individually, but as an ensemble. Kasi nga magkamali isa, hala, ulit na naman. So paano, ano pa yung reaction nyo? And how did you find that technique? Ako po reaction ko, very, very challenge. Sobrang exciting sa akin yung concept ni Direk Alex. Kasi, at saka gusto ko yung talagang pinag-isipan niya, nila ni Direk Nico and the technical and creative team. Pagdating namin sa Pampanga, where our location was, meron kami, gusto ko yung idea na meron standing bawat characters. So, it was easier for the actors, for us, na makita kung paano niya visualize the whole concept. Kasi medyo vague din sa akin yung una, kaya nagpasa-pasa pa ako about adolescence. Aside from the fact na napanood ko na yun, parang inisip ko, kaya ba namin? Paano gagawin? And when we were doing it, nandun na kami, nakita ko, so, kung una kami nila Joel, may mga isip, dapat isilip ko na ng pagawa sa akin. Dapat, ang dami namin mga tinatawag sa acting, yung edging. Kasi actually, nilanervous kami kung kaya namin. O yung inaano mo, parang maraming palusok ba? Ganon. Yun. So, ang dami namin sa gestures. On the side, ni Joel, maybe we should just get ito, ganyan. Pero, dahil very, she was very sure of what she wants, how she's going to do it. Ginawa lang namin, at tiwala, at nagpadala dun sa proseso, tama naman na gano'n ang gusto niya. Nagawa naman namin. Thank you po, Direk Gina, sa director Lisa. I learned something today. Hedging. It's so weird. Ako, sa totoo lang, natakot ako. Kasi ang unang-unang pumasok sa isip ko ay, because I saw adolescents. And so, yung pabanggit na yun. Adult. So, sabi ko, it's very ambitious. It's very ambitious dahil, of course, hindi ko naman minamaliit ang kakayahan ni Alex as a director. Pero yung parang sabi ko, baka hindi pa time. Baka hindi pa time para sa kanya na i-direct yung ganong kalaki, thinking na kung saan-saan nakakarating eh. Dahil it's not, we were not moving in one place only. Hindi kami nasa bahay lang at isang diretsyo lang ang pinupunan. No. We were in our house, lumabas kami, nagsakay kami ng camper, umiikot kami ng luneta, at pagka ganon. Ang hirap na. Di ba? Naghirap talaga. And iisa yung camera namin. So, paano gagawin yan? Kaya sabi ko nga, very ambitious. At ang fear ko is for myself, lalo na, because, syempre, the memory is not that sharp anymore. Yun yung iniisip ko sa akin. And sinasabi ko nga kila Joel, lalo kay Ronnie. Remember Ronnie, our first reading, sabi ko, paano yan pag nagkamali tayo, di ba? Uulit na naman tayo sa simula. Which is totoo naman, gano'n ang mangyayari. But sabi ko, lahat kami, Alex, lahat kami senior. Siguro kailangan bigyan mo kami ng time, di ba, para memorize. Siguro let's rehearse for 1 month. Para katulad na play. Yeah. Kahit sa Zoom lang, para mag-throw lines lang yung gano'n. Yun yung fear ko. But then, hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Walang basta ang binigay na schedule.
parang 2 araw na rehearsal. Ha? 2 araw na rehearsal? Paano kung makalimutan nga natin yung linya natin? Wala, pero wala eh. It's a challenge for everyone. And grabe, dapat nandun kayo sa tent namin. Ha! Nandun ang tunay na yun ang tunay na BTS. Talagang, nandun yung meron nagbabasa ng script kasi nagka-cramming, alam mo yun? Meron isang artista, first day of rehearsal, memoryado yung linya. Sorry, wala siya dito, pero my goodness, di ba? Hindi pa naman draft script, no? Pero memorize na niya, parang lahat kami like, duh, bakit ganun? Lahat kami may hawak pang script. Eh yun, ganun. And then, yung kaba, yung araw na mismo na mag-shoot kami, yung kaba, from the, 5, 4, 3, 2, 1, kaba, iba yung kaba namin. Yung mga, grabe, ano ba to? Waiting for our cue, ayan na, malapit na, parang, Lord, ikaw na bahala. Thy will be done. Ganon talaga, ganon yung pakiramdam. But then, the satisfaction naman after that, it's, undescribable. Mr. Mans. Ay, bago ko sumagot si Mr. Manzano, Direct Alex, first time ito ginawa sa sa isang Filipino film? Hindi ako sure, honestly. I think so. Anyway, Mr. Manzano. First time daw. Adulting, kami yung adulting. Adult version. Your reaction nung malaman mo ganun yung gustong gawin ni Alex? Noong umpisa, I agree na wow, gagawin natin to dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa ka nagagawa. But gusto ko lang sana idagdag yung mga kwento ni Direk Gina. Tayo kasi nakasanayan ng ibang mga artista na, di ba, ay pagkamali ka ng lines, ikakaktaban yan eh. Di ba? So, hindi imposible magkaroon ng mga take 10, take 11. But at the same time, naging malaking role din po was the cameraman, the audio man, the set man. Kasi pati sila, kailangan timing na timing din. And then, kung kami nagkaroon ng rehearse days, may 2 days pa kaming nanonood sa mga stand-in namin na kung paano yung ginagawa nila. At the same time, in character pa sila. Talaga, akala ba nag-audition sila mag-artista? Kasi alam nila talaga lahat ng bawat kilos na dapat. And, when I saw the cast lang, and I saw yung interest ng lahat na gawin itong pelikulan to, it served as a challenge. At tagal ko nang hinahanap ang isang matinding pagsubok. Because kadalasan, abinin ko, marami sa amin, ginagawa technical na lang yung mga emosyon. Because now, since walang cut-cut, yung emosyon mo ay kailangan dumating sa point na nagka-dialogue yung kahit nag-i-eksena. So, wala kang setup, wala kang preparation. You have to go find a moment. So, para sa akin, I can't tell you how grateful I am sa director. Kayo mo naglalaban, ako pala yung first choice. So, but it was a challenge. And nag-iba yung akiban, yung pakiramdam, pagkatapos ng pelikula. Galing niya dito. As in, talaga na-shock kami. Akala ko nilalaro-laro niya lang. Tapos bigla yung moment na niya, yung talagang, oh no, galing. Final po kay Mr. Ron. Thank you. Thank you. Unang-una gusto kong i-acknowledge ang nabanggit nga ni na mga sa yung cameraman, the sound, props, the production behind, no? Lalo na sa mga supporting actors within, the crowd, doing also our parang tawag dito, actors na susundan namin na nagbibigay ng acting nila kahit na they're just doing a script or
ang galing, napapabilis ang aming pag-aaral ng gagawin namin. Congratulations din sa kanila. Nung nalaman ko itong gagawin, para sa akin, napakalaking oportunidad na maging makasama sa isang bagong paggawa ng pelikula sa ating industry. Welcome sa isang boring na senaryo ng ating cinema ang gagawin namin ngayon. Kaya, yes, embrace it and let's do it. Thank you. And the finished product, I would say, ang ganda. Salamat po. Thank you. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Thank you for your question. That was Jojo Panaligan. Up next, we have Roldan Castro of Abante Today. Good afternoon. Unang-una kay Kelvin. Kelvin, since puro mga award-winning actor